Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa mga teroristang umatake sa Estados Unidos, partikular sa White House. Ang hindi nila alam, ang dating Secret Service na tinanggal noon sa serbisyo nagbalik upang iligtas ang presidente. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2013 na pinamagatang Olympus Has Fallen. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Camp David, si President Benjamin Asher ay nakikipag-sparring kay Mike Banning, ang kanyang Secret Service detail na namumuno sa Presidential Protection Division at dating Army Ranger. Maya-maya pa lumapit ang isa pang Secret Service agent na si Dave para maghanda, dahil may lakad ang presidente kasama ang asawa na si Margaret at ang kanilang anak na si Connor para sa isang Christmas charity event. Si Mike ay hindi lang basta isang Secret Service detail, siya din ay malapit na kaibigan ng presidente na tumutulong sa kanya sa maraming bagay. Nang gustong sumabay ni Connor sa sasakyan ni Mike, agarang pumayag si Asher at binago ni Mike ang ayos ng mga bantay kasama si Dave na isang linggo na lang sa serbisyo. Hindi nagtagal umalis na ang convoy para sa mahalagang okasyon, madilim ang daan at kasagsagan na nababalutan ang kalsada ng nyebe. Sa loob ng sasakyan, masayang nagpapalitan ang presidente at ang asawa nito ng kanilang regalo para sa isa't isa. Subalit nauwi sa trahedya ang lahat matapos may tumamang sanga sa harapan ng convoy dahilan ng mawalan ito ng kontrol. Tinamaan ang presidential limo na nagtulak sa sasakyan na mapunta sa gilid ng tulay habang agad na nakahinto ang ibang sasakyan sa likuran. Nanganganib na mahulog ang sasakyan ng presidente kaya sinusubukan itong pigilan ng mga secret detail ni Asher, ngunit nagkaproblema ang pintuan ng First Lady at parehong na-stuck ang seatbelt nila. Mahuhulog na ang sasakyan kaya pinili ng iligtas ni Mike ang presidente at bigong mailigtas ang First Lady na kasamang nahulog sa sasakyan. Higit isang taon nang lumipas, si Mike ay nalipat sa Treasury Department matapos matanggal sa Presidential Protection nang mamatay ang asawa ng presidente. Habang naghahanda ang mag-asawa para pumasok sa trabaho, hindi maiwasan ni Mike na maituon ang atensyon sa balita patungkol sa lumalalang tensyon sa Korean Peninsula. Nagtampo ang asawa ni Mike nang hindi ito nakikinig sa mga bagay na sinasabi niya. Sinubukang suyuin ni Mike ang asawa at nangakong itutuloy ang plano nilang mag-asawang magbakasyon. Maya-maya pa bago pumasok, nakipagkita si Mike sa dati niyang boss, ang direktor ng Secret Service na si Lynn Jacob, para sa sandaling kumustahan. Dumating din ang ibang Secret Service na pinangungunahan ni Roma na mataas pa din ang respeto kay Mike sa kabila ng nangyari. Sa White House, habang naghahanda ang presidente, gusto pa niya sanang makasama ang anak para kumain, ngunit kinailangan na nitong umalis para sa mahalagang pagpupulong kasama ang House Speaker na si Alan Trumbull, at ang iba pang matataas na opisyal ng bansa para sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng dalawang Korea na kailangan ng agarang maresolba. Sa ngayon, patungo na ang delegasyon ng South Korea sa White House para sa personal na makausap ang presidente ng Estados Unidos na pinangungunahan ng South Korean Prime Minister. Pagdating sa White House, sinalubong sila sa labas ni Agent Roma at ipinakilala ng ministro ang kanyang head security na si Mr. Park. Pagpasok ng delegasyon, nakita ng Secret Service ang dating kasamahan na si Dave na ngayon ay nagtatrabaho na sa pribadong sektor. Sa labas ng syudad, isang hindi kilalang eroplano ang nasa impapawid na agarang sinundan ng dalawang fighter jet. Kasalukuyan na rin ngayong nag-uusap ang presidente at ang delegasyon ng South Korea para sa pagresolba ng kanilang problema, ngunit nang subukang makipag-ugnayan ng US Air Force sa eroplano, bigla silang inatake nito na ikinabagsak ng dalawang fighter jet at dumiretso ang paglipad sa Washington, D.C. Naalarma ang buong White House sa pag-atake at agarang dinala si President Asher sa bunker para sa kanila kaligtasan, kabilang ang lahat ng opisyal at delegasyon ng South Korea, habang naghahanda na ang lahat para sa pagprotekta sa White House at pinalikas ang mga sibilyan sa paligid. Pagdating ng eroplano sa syudad, walang habas nilang pinagbabaril ang mga sibilyan at nakita ni Mike ang mga pangyayari. Mabilis itong lumabas para tingnan ang sitwasyon habang sinusubukang pabagsakin ng depensa ng White House ang eroplano, pero nabigo sila. Tumulong na si Mike upang magtago ang lahat na muntikan na siyang matamaan. Ang mga bantay naman ng White House wala ding nagawa sa eroplano, buti na lang dumating ang backup na fighter jet at sa pagbibigay hudyat doon na nila napabagsak ang hindi kilalang eroplano, subalit nakapinsala pa ito.
Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang lahat, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa labas ng White House kung nasaan si Mike. Nakita niya ang dalawang lalaki na tila may binabalak at napatay ang isa, ngunit ang natitira pinasabog ang sarili na lumikha ng butas sa mga harang ng White House. Biglang naglabasan ang mga North Korean na nakabalat kayo bilang turista at nagsagawa ng ground attack sa White House. Nabalitaan na lang ng presidente ang nangyayari sa labas habang pilit itong pinipigilan ng mga gwardiya sa tulong na rin ni Mike ngunit masyado silang marami. Ang Pentagon na alarma na sa sitwasyon at agarang nagpadala ng militar. Subalit ang delegasyon ng South Korea pala ang nagplano ng pag-atake sa White House sa tulong ni Dave na pinamumunuan ni Park at ginawang bihag ang presidente kabilang ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos. Sa labas tumitindi na rin ang sitwasyon habang pilit na tinutulungan ni Mike ang mga gwardiya. May dumating namang mga pulis ngunit may malakas na armas pala ang mga terorista na nakatago sa mga dumating na truck kung saan napatay nito ang halos lahat. Pinasabog din ang harapan ng White House dahilan ng pagkawasak nito. Tumakas na sila papasok sa loob pero hindi rin nakaligtas ang mga natitirang gwardiya hanggang sa tuluyan nang napasok ang White House ng armadong grupo. Ang natitirang Secret Service na pinangungunahan ni Roma sinusubukan silang pigilan, ngunit wala din silang nagawa matapos mapatay ang kanyang buong team at nagdeklara ng pagbagsak ng White House bago tuluyang napatay. Kalaunan dumating na ang mga militar na agarang naghahanda sa pagpasok habang okupado na ngayon ng mga terorista ang buong White House. Ang Pentagon nakatanggap ng video call mula sa bunker ng White House at pinatay ang South Korean minister. Nakitang bihag na din ngayon ang presidente sa loob ng kanyang bunker at inutos ni Park sa Pentagon na paatrasin ang mga tropa nila sa harapan ng White House. Nang wala ng pagpipilian ang general, sumunod na lang siya sa kahilingan ni Park upang hindi masaktan ang presidente. Galit na galit naman si Asher sa pagtatridor ng dating Secret Service detail dahil siya ang dahilan kung bakit nagawang mapasok ng mga terorista ang White House, ngunit pinatay nila ang iba pang staff na pagpapakitang hindi sila mag-atubiling patayin ang lahat. Tuluyan nang bumagsak ang White House kasabay ng pagtapon ng mga terorista sa watawat ng Estados Unidos, at nagpalipad ng drone ang mga ito upang mamonitor ang paligid habang nakita ni Mike ang wala ng buhay na kaibigan. Maya-maya pa sa control ng surveillance camera, pinasok ni Mike ang lugar at napatay ang nakabantay ngunit natagpuan niya ang litrato ni Connor na hinahanap ng mga ito. Dahil may alam si Mike sa mga sikreto sa White House, nagawa nitong makontrol ang surveillance camera at pansamantalang binulag ang mga terorista sa sitwasyon sa labas. Samantala sa Pentagon dumating ang House Speaker dahil parehong bihag ang presidente at ang bise. Siya ang ipinalit pansamantalang na magiging acting president ng Estados Unidos at pinaalam ang sitwasyon na itinatanggi ng North Korea ang pag-atake. Sa mga oras na iyon nagpunta si Mike sa opisina ng presidente, gamit ang nakatagong emergency satellite phone ni Asher na tawagan niya ang Pentagon. Nag-aalangan pa ang general kung mapagkakatiwalaan nila ito maging ang direktor ng National Security dahil sa nakaraan ni Mike noon, pinagtanggol siya ng deputy na lubos itong pinagkakatiwalaan. Wala din silang ibang pagpipilian dahil siya lang ang kontak nila sa loob kaya nakipag-ugnayan na kay Mike ang Pentagon. Biglang may dumating na kalaban at nakaharap ni Mike sa laban, talagang nahihirapan siya dahil mayroon itong kakayahan na hindi pang normal. Tumawag na naman ulit si Park sa Pentagon para tanggalin ang 7th Fleet sa dagat sakop ng Japan at i-withdraw ang buong tropa ng Amerikano sa demilitarized zone. Nagbanta itong pag hindi sila sumunod isa-isa niyang patayin ang mga opisyal. Ngunit hindi ito ganun kadaling gawin dahil maaaring mauuwi sa digmaan ng dalawang Korea, pag hindi naman nila ginawa malalagay sa panganib ang buhay ng presidente at ang ibang opisyal na kasama. Sa loob ng bunker kinuha ni Park ang Joint Chief of Staff dahil ito talaga ang plano nila, ang makuha ang Cerberus Code kung saan pakay ng mga terorista na mabuksan ang nuclear arsenal ng Estados Unidos. Pero mabubuksan lang ito sa pamamagitan ng tatlong code na hawak ng Joint Chief of Staff, Secretary of Defense na si Macmillan at ang Presidente. Nang tangkaing patayin ng Joint Chief inutos na ni Asher na ibigay ang code niya dahilan ng mag-activate ito at napag-alaman ng Pentagon ang panganib na paparating. Nang makatawag ulit si Mike pinaalam niyang hindi basta-basta ang mga umatake sa White House base sa kakayahan ng mga ito. Pinaalam din ng acting president ang sitwasyon na plano nilang gamitin ang Cerberus ang nuclear arsenal na isang military protocol na self-destruction.
Hindi ito mapipigilan mula sa labas ng bunker, ang tanging paraan lang upang maiwasan ito ay mahanap si Connor dahil ang bata ang balak nilang gamitin upang makuha sa presidente ang kanyang code. Nalaman naman ni Park na may buhay pa sa loob ng White House, kilala ito ni Dave at sinabi na hindi ito magiging problema sa kanila at pinahanap sa tauhan. Sa ngayon pinaghahanap na si Mike ng mga terorista, nagpunta ito sa silid ni Connor upang hanapin ang bata ngunit napansin niyang may paparating. Bago pa siya makita nakapagtago si Mike sa sikretong sulok ng kwarto pero may hinala si Park na naroon ito sa likod ng mga pader. Nandoon nga si Mike at nakita si Connor sa loob na hindi niya lubos akalain at ipinaalam sa Pentagon, subalit nakatunog ang mga terorista kaya mabilis niyang itinakas ang bata sa lugar at dinala sa daanan ng hangin upang doon padaanin para maitakas. Nang malaman ng Pentagon ang plano naghanda na ng unit na magsasagawa ng rescue kay Connor. Napansin naman ni Mike na may paparating kaya mabilis itong nagtago ngunit nakita ang bata ng terorista, lumabas na si Mike at pinigilan ito na makapag-ulat. Pagkatapos tumuloy na si Connor sa pag-akyat sa itaas, unti-unti na ding lumalapit ang unit na iniiwasan ang mga nagbabantay hanggang sa matagumpay nilang nailigtas si Connor. Sa ngayon ang presidente na lang ang kailangan nilang iligtas, inatake ni Mike ang dalawang terorista para kumuha ng impormasyon subalit ayaw magsalita ng mga ito. Pinatay ni Mike ang isa at doon napilitang magsalita ang natitirang terorista. Napag-alaman nila na si Park ay ang most wanted terrorist sa buong mundo na sangkot sa iba't ibang bansa na walang nakakaalam na nagtatago lang pala sa South Korea. Namatay ang ina ni Park noon sa landmine ng mga Amerikano habang tumatakas sa norte kaya ito naghihiganti. Binalaan ni Mike ang Pentagon na wag kumilos ng kahit ano hanggat hindi niya pa nasuri ang sitwasyon dahil hinala nilang mayroon silang inihahanda. Maya-maya pa tinawagan si Mike ng terorista at pinaalam na kilala siya nito at minamaliit ang kakayahan niya na wala siyang magagawa laban sa kanila. Pinabilang ni Mike ang natitirang tao niya dahil napatay na niya ang iba at ipinaalam na nailabas na din niya ang hinahanap nilang bata. Dahil dito inutusan na ni Park si Dave na tapusin si Mike at isinunod ang pagkuha sa pangalawang code sa Secretary of Defense. Pero nagmamatigas ang secretary, pinahirapan ito ni Park dahilan ng inutos na ng presidente na ibigay ang code niya upang hindi na siya masaktan at siniguradong hindi nila makukuha ang kanya, matagumpay nilang na-activate ang pangalawang code na napag-alaman ng Pentagon mula sa NORAD. Sa loob nakita ni Mike si Dave pero nagpanggap itong magkakampi sila, kinumbinsi siya nitong napadpad lang doon dahil nagtatrabaho na siya ngayon sa delegasyon ng South Korea. Ngunit lumabas sa mismong bibig niya ang pangalan ni Park. Nagtataka si Mike kung paano niya ito nalaman at doon na nagpang-abot ang dalawa sa matinding laban. Pero mabilis lang itong napabagsak ni Mike, nang alamin niya kung bakit niya ito nagawa sinabi ni Dave na naligaw lang daw siya ng landas, at upang mapatunayan ang sarili para sa Amerika kinumbinsi niya si Dave na sabihin kay Park na patay na siya at tinuluyan pagkatapos. Samantala, sa Pentagon nakita ang general na kayang mapasok ng tropa nila ang rooftop ng White House. Pinigilan sila ni Mike upang suriin muna pero nagpadala na agad ng Navy SEAL ang Pentagon upang mapigilan ang Cerberus. Ang mga terorista nakita sa drone ang paparating na mga helicopter sa di kalayuan, may mga inihandang armas pala ang grupo sa pagdating nila sa White House nang hindi nila alam. Nang makita ni Mike ang mga armas pina-abort niya ang misyon ngunit ayaw magpaawat ng general, sinubukan na lang itong pigilan ni Mike habang nakarating na ang Navy SEAL sa itaas ng White House. Subalit bago pa sila makababa isa-isang pinabagsak ang mga helicopter ng SEAL kung saan hindi basta-basta ang armas na inilagay, maging ang armas nila walang kalaban-laban sa depensa nito. Pina-abort na ng acting president ang misyon ng natitirang helicopter pero tinamaan pa din ito. Nagawa namang mapasabog ni Mike ang armas subalit sa kanya bumagsak ang helicopter buti na lang nagawa niyang makatalon bago sumabog na ikinawasak ng kalahati ng White House. Nang tawagan ito ng deputy hindi na sumasagot si Mike, tumawag ulit si Park sa Pentagon at pinatay ang bise. Binigyan niya na lang sila ng 1 oras na tanggalin ang 7th Fleet at ang tropa sa DMZ. Humingi din ito ng helicopter na masasakyan sa pagtakas sa kondisyon na isusunod nila ang presidente pag hindi ginawa. Nakaligtas si Mike sa pagsabog at nakontak ulit ng Pentagon. Nakialam na naman ang general na pinapatigil si Mike sa lahat ng ginagawa pero hindi siya nagpaawat dahil hindi ito nagtatrabaho sa kanya. Nagalit ang acting president sa ginawa ng general, ganun pa man,
Iniisip niya din ang kaligtasan ng presidente pero humingi si Mike ng oras bago magdesisyon upang subukan munang iligtas ang presidente. Tinawagan ni Mike ang asawa para kumustahin, pero hindi niya sinabi na nasa loob siya ng White House na kasalukuyang inatake ng mga terorista. Matapos nila mag-usap, tinawagan niya din si Park upang sabihan na tapos na ang lahat. Nagbanta siya kung paano niya ito tatapusin at pinutol ang broadcast channel sa Pentagon. Ngunit dinala ni Park ang Secretary of Defense sa labas upang ipakita pa din sa lahat ang pagpatay nila sa opisyal bilang babala pag hindi tumugon sa kanilang kahilingan, pero bago niya pa ito mapatay nasa malapit na si Mike at pinigilan ang kanilang binabalak. Dahil dito nailigtas ni Mike ang Secretary of Defense at nakuha ng militar subalit nakatakas si Park. Wala na ding oras ang acting president kaya ibinigay na niya ang hinihingi ng mga terorista na pagpapauwi ng buong US troops at pagpapadala ng helicopter. Nang makumpirma ni Park ang pag-atras, agaran na niyang pinaghanda ang lahat para sa pagtakas. Pinagsuot niya ang mga ito ng pare-parehong kasuotan upang hindi makilala kung sakaling subukan silang pigilan. Dumating na din kalaunan ng helicopter sa harapan ng White House habang nakahanda na ang mga kasundaluhan para sa pagligtas ng presidente. Ngunit hindi nila ito makilala hanggang sa tuluyan nang nakaalis ang helicopter, pero may inilagay silang tracker subalit bigla na lang sumabog ang helicopter sa himpapawid. Hindi makapaniwala ang lahat na napatay ang presidente ng Estados Unidos. Pero hindi naniniwala si Mike at iniisip na naroon pa ito sa bunker. Tuluyan na din ngayong nakuha ng mga terorista ang tatlong code gamit ang pag-hack sa huli at nag-activate ang mga nuclear arsenal ng buong Estados Unidos. Walang balak paliparin ng terorista ang mga nuclear kundi papasabugan ito na siguradong magugunaw ang buong Estados Unidos. Nawalan na ng pag-asa ang mga opisyal at inaantay na lang ang oras ng pagsabog. May inihanda palang daan si Park para sa kanilang pagtakas. Pero dumating si Mike at pinigilan ang mga terorista sa abot ng kanyang makakaya, ngunit tinamaan ang presidente. Pinigilan ni Mike si Park at naglaban ang dalawa na parehong bihasa habang nalalapit ng mauubos ang oras. Nahirapan si Mike pero may nakuha itong patalim at nagawang makabawi, ngunit talagang masyado itong malakas. Ayaw nang mabigo ulit ni Mike ang presidente katulad nung nakaraan, doon na niya nagawang maungusan si Park at tinuluyan ang terorista. May ilang minuto na lang din ang natitira upang mapigilan ang Cerberus. Agarang kumonekte si Mike sa Pentagon na ikinagulat ng lahat na nawawalan na ng pag-asa. Itinuro sa kanya ang pag-deactivate sa Cerberus gamit ang code na nagmumula sa Pentagon. Dahil dito matagumpay nilang napigilan ang muntikan ng pagkagunaw ng buong Estados Unidos. Maya-maya pa lumabas na si Mike kasama ang presidente na agarang sinalubong ng mga militar. Sa kabila ng marami ang nagsakripisyo ng buhay, nagdiwang pa din ang lahat sa matagumpay na pagkakaligtas sa presidente at napigilan ang terorismo. Nakita ulit ni Usher ang anak na nag-aantay sa kanya, habang nagkasama din ulit si Mike at ang asawa at muling itinayo ang watawat ng Estados Unidos na simbolo ng lakas at pagkakaisa. Sa huli, muling nakabalik si Mike sa Secret Service detail ng presidente para paglingkuran ang kaibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!